Ating balikan kung paano nagsimula ang pagmamahalan nina Richard Gomez at Lucy Torres. Ano nga ba ang sikreto ng kanilang long-lasting marriage? The Philippine Showbiz List presents Richard Gomez and Lucy Torres Love Story. The Great Crush. Si Richard Gomez ang isa sa kinahuhumalingan ng mga kababaihan mula noon at magpahanggang ngayon. Maliban sa galing nitong umarte, taglay rin nito ang gandang lalaki at siya nga raw ang perfect definition ng tall, dark, and handsome. Isa sa mga humahanga sa kanya ay ang probinsyanang si Lucy Torres mula sa Ormoc City. Naging bukas si Lucy sa pagsasabing 12 years old pa lang siya na magsimula siyang magka-crush kay Richard. Pagbabalik tanaw pa ng kapatid ni Lucy na si Karen, na saksi sa pagmamahala ng dalawa na natagpuan raw ni Lucy ang kanyang soulmate sa unang pelikula ni Richard na Inday Bote. Dito raw agad na humaling si Lucy sa gwapong aktor na baguhan pa lamang noon sa industriya. Di rin nagtagal at sumikat at nakilala si Richard na dahilan upang magkaroon ng mas marami pang tagahanga. Sa tagumpay ng karera nito sa showbiz ay patuloy at tahimik na nakasuporta si Lucy rito. Mas nahulog raw ang loob ni Lucy kay Richard sa pelikula nitong Hihintayin Kita sa Langit kasama si Don Zulueta. Isa nga sa paborito niyang panoorin ang tambalan ng dalawa. Samantalang, hindi nga raw nahihiya si Lucy sa pagsasabing papakasalan niya ang isang Richard Gomez balang araw at hindi niya naman akalain o kailanman inisip na magkakatotoo ito. Ang pagkakaroon nga raw ni Lucy ng crush kay Richard ay isang malaking joke sa kanilang pamilya. Sa tuwing nababanggit ang pangalan ng aktor ay agad na kinikilig ito at animo ay nasa langit na ang pakiramdam. Ilang beses na rin na binalak ni Lucy na makita ng personal si Richard, ngunit sadyang hindi siya nabigyan ng pagkakataon. May isang beses pa nga raw nang magkaroon ng concert si Sharon Cuneta sa Cebu kung saan guest ito si Richard. Sobrang excited na si Lucy sa araw na yon at sa wakas ay makikita niya na ang kanyang crush. Ngunit dahil sa masamang panahon ay biglang kinansela ang naturang concert kung kaya bigo siyang makita ang aktor. At dumating na nga ang panahon kung saan kailangang lumuwas ni Lucy papuntang Cebu upang mag-aral ng kolehiyo. Dito raw ay mas napansin ang ganda ni Lucy, kung saan maraming talent scout ang lumalapit rito na mula sa modeling agencies. Ngunit gaya ng inaasahan, lahat ng offer ay hindi tinanggap ng kanyang amang si Manuling. Maliban sa ayaw nilang magtrabaho si Lucy, ay ayaw rin ng kanilang pamilya ang makakuha ng atensyon sa publiko, lalo na at kilala silang pribadong individual. Hanggang sa isang araw, may isang modeling agent na nagkataon na kaibigan ng pamilya ang nagkumbinsi sa ama ni Lucy. Nakita raw ng agent sa isang magazine ang debut ni Lucy at determinado ito na kuhanin para sa isang shampoo commercial. Sa wakas ay pumayag ang kanyang ama, ngunit isang kondisyon na walang kissing scene. Noong 1993 nang ilunsad ang karera ni Lucy sa commercial modeling. Ang kanilang unang lokasyon sa shooting ay ginanap sa Lake Caliraya sa Laguna. Wala pa raw ideya si Lucy noon kung sino ang makakasama niyang lalaki. Hanggang sa isang linggo bago ang nakatagdang araw ng shooting, nakatanggap ng tawag si Lucy mula sa agent at sinabing si Richard ang kanyang makakapareha. Pagbabahagi pa ni Karen na kapatid ni Lucy na napatili sa sobrang excitement si Lucy at nakita niya ang labis na tuwa at pagkakilig nito sa balitang natanggap. Sinabi pa umano ni Lucy na kung alam lang daw niya na si Richard ang male model ay siya na mismo ang nagkumbinsi sa ama niya na payagan siyang gawin ang commercial ng walang bayad. Sapagkat ang pagkakataon na makasama ang lalaking kanyang pinapangarap ng personal ay hindi niya kayang palagpasin. How they met. Sa ginawang commercial, dumating si Richard sa huling araw nito. Nang inanunsyo pa nga raw ang pagdating ng aktor ay biglang kinabahan at nanginginig si Lucy. Sumili pa nga sila ng kanyang kapatid sa pintuan upang makita ito, sabay kinukurot siya ng kanyang ate dahil baka sa kanya ang labis na kilig. Nang ipakilala sila sa isa't isa, ay umaktong normal si Lucy pero sa loob-loob niya ay grabe na ang kanyang kaba. Nang matanong si Richard sa unang impression niya kay Lucy, inamin niyang nagandahan siya rito. Mukhang mabait pero bata pa raw. Matapos raw ang taping ay binilhan ni Richard si Lucy at ang kapatid nito ng pagkain. At hanggang ngayon ay tinatago pa rin niya ang plastic na kutsarang kanyang ginamit. Biro pa niya, ito raw ang kinukonsidera niyang first date nila ni Richard. Pagbabalik tanaw pa ni Lucy sa lunch break na kanilang commercial ay hindi talaga siya kumakain ng gulay noon, pero sinabihan raw siya ni Richard na kainin ito dahil maganda ito sa katawan. Hindi raw siya nag-atubiling kainin yon nang hindi man lang nilalasahan dahil ang nais lamang niya ay maubos ito dahil ang mga oras na yon ay hindi na siya makahinga, lalo pa at katabi niya si Richard.
Ang shampoo commercial ay umere ng 5 taon. Sa loob ng 4 na taon, nakikita lamang ni Richard at Lucy ang isa't isa sa tuwing may taping sila. Isang linggo bago ang kanilang taping ay tinatawagan ni Richard si Lucy upang magkausap sila na ayon sa aktor, paraan niya ito upang maging komportable si Lucy kapag nagkita sila. Sinabi pa nga ni Richard na tawagan siya ni Lucy kapag napunta ito ng Maynila, pero hindi niya ito ginawa. Richard falls for Lucy. Hanggang sa ikalimang taon ng kanilang commercial noong 1997 sa pagtungtong ni Lucy sa edad na 23 years old, ito ang mga panahong si Richard naman ang nakapansin kay Lucy. Sa huling eksena ng kanilang commercial kung saan makikitang nakayakap si Richard mula sa likuran ni Lucy habang dahan-dahang inaamoy ang buhok nito at sinusuotan ng kwintas, ayon kay Karen, matapos ang perfect shot na ito napansin niya ang aktor na hindi pa rin humihiwalay sa kapatid niya kahit na sinabi ng direktor na cut na. Ito rin ang eksenang pwede na ang hand double ang pumalit sa aktor pero hindi raw agad umalis ito bagkos ay nanatili pa sa set. Alam nilang wala nang kasunod ang kanilang commercial at doon na raw nagsimulang magpahayag ng kanyang nararamdaman sa Richard. Nang makabalik si Lucy sa Ormoc, araw-araw na siyang nakakatanggap ng tawag mula sa kay Richard na ayon kay Karen, kinailangan nilang bigyan ng sariling pribadong linya ang kapatid dahil sa pagtetelebabad nito. Bagamat natutuwa si Karen dahil masaya ang kanyang kapatid, hindi naman mapigilan ng kanilang pamilya ang mag-alala kung saan o ano ang pagtatapusan ng kanilang phone calls. Pero desidido si Richard sa intensyon niya kay Lucy. Katunayan, nung nagpunta si Richard sa Germany para sa World Championship for Fencing, ay patuloy pa rin ang komunikasyon nilang dalawa. Naghahanap pa nga ng malapit na public telephone booth ang aktor upang makatawag at magkwento kay Lucy sa mga nangyayari. Ngunit para kay Richard, hindi sapat ang puro tawagan lang. Kung kaya noong September 1997, nang makabalik mula sa Germany, ay agad siyang lumipad patungong Leyte upang puntahan at bisitahin ang babaeng nakabihag na kanyang puso at ang pamilya nito. Meeting the family of Lucy. Nang makarating si Richard sa Ormoc ay sinabi ng ama ni Lucy na sa bahay nila ito mananatili imbis na sa hotel. Naniniwala ang kanyang ama na isang paraan upang mas makilala ang aktor ay magpakita ng mabuting pagkikitungo rito sa kanilang sariling tahanan at tingnan kung aayon ba ito. Sa pananatili ni Richard sa bahay ni Lucy ay nakagawa ng plano ang kanyang pamilya upang subukan ito. Binigyan na nila ito ng iba't ibang pamprobinsyang pagkain na alam nilang hindi nito magugustuhan. Ngunit laking gulat nila lang kinain itong lahat ng aktor nang walang reklamo at baka sa itsura nito na nagustuhan ang mga pagkain inihanda. Natuklasan na kanyang pamilya na down-to-earth din si Richard nang makita ito kinabukasan na nakikipaglaro sa kanilang driver sa may garahe ng basketball. Dagdag pa nito ay humanga ang ama ni Lucy sa aktor na sa wala itong mga bisyo at pareho silang hilig sa golf at shooting. Sa pinakitang ito ni Richard ay hindi nakapagtatakang hindi lang loob ni Lucy ay nakuha ni Richard kundi pati ang pamilya nito.